Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. O pag-uusapan muna natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. Kasi yung pala may nangyaring di maganda doon sa Rore Mission, no? Naalala nyo naman nagkaroon na ng commotion, no? Na kung saan mukhang nagkaakyatan na, may naputol pa ang daliri. So dito po sa mga balita ng ating government sponsored, saka ito pong UNTV, ipapakita natin sa inyo. At kung maaari, magbibigay din tayo ng mga reaksyon ng mga ating senador tungkol po dyan sa nangyaring aggression po ng Chinese Coast Guard, no? Ganun talaga, wala tayong magagawa diyan, mga salaula tong mga 'to No, anong gagawin natin? Filipinos will not yield. So, we will just keep doing what we're doing, and I'm still trusting the intelligence of our president, our DND, and our AFP kung ano po ang maganda diyan na gawin, kasama na ang National Security Council, no? So papasan ba't ay maano rin yan, mariresolve din yan, no? Cooler head sometimes, at ipagdasal natin kung ano ang nararapat, di ba? Ayaw natin naman pumunta doon sa isang bagay na ayaw nating mangyari, di po ba? Tama, mali? Kung kayo mga war freak, doon kayo pumunta sa Ukraine at Russia, o di kaya diyan kayo pumunta sa Middle East. So kung naghahanap kayo ng gera, doon po. Hindi po dito nyo makikita yan kay Talkies. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At gusto ko po ulit pasalamatan si Miss Wanabet, no? Na nag-share ng kaniyang blessings. At ganon din po si Ate Beth M, na nag-share din ng kanilang blessings. Pareho po silang taga-Japan, no? Napakabuti ng puso ng tong mga to, no? Bahala na po ang Diyos ang magbigay balik sa kabutihan ng inyong puso, no? Ganon din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere, at minsan pa sa pasulpot-sulpot na live stream. Di pa tayo makapag-live stream yung ginagawa natin pag walking kasi we're still recovering from sa COVID infection. Actually, baka bukas okay na. 100% okay na tayo. Medyo meron pa rin konti, pero eto nga po, nagkakape na ako yung sa aking camping mug na Bagong Pilipinas. Ginawa ko po yan, no? Hiniram ko po yung logo ng Bagong Pilipinas. Yari ako kasi pangulo. No? So, eto po tayo, tuloy po tayo dito mga kababayan, ano? Papakita ko muna sa inyo yung mga old videos, ha. Pagpasensyahan nyo na po mga kababayan. Kasi, teka, nawawala eh. Nawala yung isa, na-delete na naman. Ito po, galing sa UNTV, no? Ang title po nito, 3 barko ng Pilipinas ipinadala sa Scarborough para magbantay sa mga Pilipinong mangingisda. 1 minute and 30 lang naman. Pagtiyagaan nyo na po. Ito po. 3 barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc upang magbantay sa seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa gitna ng bantang panghuhuli ng China sa mga papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Batay sa isang pahayag ng PCG, iutos ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gaban na i-deploy sa Bajo de Masinloc ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Sindangan. Naghatid din ng supply ng pagkain at gamot ang mga barko ng PCG sa mga mangingisda doon. Samantala, binuntutan umano ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan habang nagpapatrolya sa lugar, at may na-monitor ding 2 pang barko ng China malapit sa Bahura. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc
ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at bahagi ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at batay sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpapawalang bisa sa sobra-sobrang maritime claims o pangaangkin ng China. So yan po, no? At least talagang kumikilos po ang ating Coast Guard. So saludo ulit kay Admiral Gaban ng Philippine Coast Guard. At least, di ba? Nakita nyo naman kahit papaano. Talagang may ginagawa po. Yan, ganyan dapat. Dapat sa simula pa lang ganyan na. Kaso nga po, tulad po na sinasabi natin, yung mga previous administration, hindi po binigyan pagpapahalaga ang pag-i-improve sa ating Coast Guard, sa ating kasundaluhan, no? Kaya ngayon po gahol na gahol tayo. Tulad na sinasabi ko dati, daig ng maagap ang masipag. Saka ang ibang bansa po tulad yang China, yang Amerika at iba pa, ang mga number one budget ng mga yan, no, every year ay ang kanilang defense. Sa atin, ano ang number one budget? Ito yung budget. Di ba? Ngayon naggagahol tayo, no? Okay, so at least kahit papaano may assurance ang mga mangingisda natin, no? Biruin niyo ito idagdag ko yung latest na balita, no? Dagdagan natin ng article from sa GMA News Online para kasi yung ulat na yon nung nakaraan yon, no? Ngayon ito po sa GMA News Online yung update ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources June 18. China's no trespass rule has no impact on PH fisheries production. Wala daw po. Paano hindi maano yung rule? Kasi nagbantay na pinadalang kayo ng 3 na bantay. Di ba? So, sinong papalag? Kung ginawa na natin yan sa simula't simula, nakita natin na ang laki pala ng resources na pwede nating matap dyan sa West Philippine Sea, di sana ang gobyerno natin sige, paggawa tayo ng mga bagong Coast Guard or better yet, we will create one shipping dock, no? Tulad ng sa Subic, dyan sa amin, sa Zambales, sa Cebu, ang dami nating ports. Bakit hindi tayo makagawa ng sarili nating mga barko? Ang ginagawa nating mga barko ay mga pang-cruise. Di ba? Kaya nga very ironic, you are a very archipelagic country surrounded by water. Wala ka man lang isang port na pwedeng gumawa ng sarili mong barko. Hindi ka makahikayat ng ibang local or foreign na magproproduce ng barko para sa iyo, whether pang BIPAR, pang Coast Guard o pang digma. Di ba? Kundi ginagawa natin, umo-order tayo sa Israel, yung mga ating mga frigates. Sa Japan, ang Coast Guard. Kung saan-saan tayo umo-order. Why not local manufacture? Di ba magagaling ang Pinoy? Magagaling na engineers, architects, mga machinists, ganyan Ayaw nating itap yung kakayahan ng mga ating kababayan. Instead, sila, no, tulad namin, nag-abroad. Ngayon, sana yan ang makita ng Pangulo. Naalala ko, ito, na-include ko sa isa kong vlog. Si DND Chief, gusto niya magkanon Gusto niyang itap yung isang sa Cebu. Papagawa tayo ng mga frigates natin. Sariling atin doon. Ang problema lang, yung ninegosyo, magkakapital. Di gawan ng Pangulo, kapital ng ating bansa. Diba? Huhusay ng Pinoy. Diba? Ito po sabi ng BFAR. In terms of production, yes, the contribution of the West Philippine Sea is significant in terms of our national fisheries production. Tama yan. Para hindi na tayo mag-i-import. Saan tayo mag-i-import? Sa China. Saan kinukuha ng China yung ibebenta sa atin? Sa ating West Philippine Sea. Di ba? Di kung ganyan pala, hindi na tayo makakasave tayo. Hindi tayo gagastos ng malaki. At the same time, tuloy ang hanap buhay ng mga kababayan nating mangingisda. Di ba? But we don't see the unilateral declaration of China, yung unilateral declaration, yung manghuhuli sila ng mga trespassers dyan sa kanila daw 10 dash line. Wala
will actually create impact in terms of production because first and foremost, we don't recognize this declaration. Correct, sa kanila lang yan. Kaya nga tinawag na unilateral. Sila lang, iisa lang sila. O, sabi po ng BIPAR, ang West Philippine Sea accounts for 6% to 7% of the Philippines' entire fishery sector. Meron daw pong 400,000 na mangingisda dyan sa ating territorial waters. So, ibig sabihin, siguro nandyan na yung mga Chinese, Vietnamese, o sino-sino pa. O, diba? Hindi naman natin sila pinapalayas. Basta kung meron okay lang, basta maunang-una ang Pinoy. Diba? O, yan po, mga kababayan, wala daw impact. Sa madaling salita, walang impact yung unilateral decision nila na no trespass rule. O, mga gunggong kayong mga Chekwa eh. Di po ba? Ayun ang update ko sa inyo. O, pangalawang video natin, mga kababayan, galing naman po sa PTB. O, shout out po sa PTB. Ito po, nagkaroon po ng summit ang G7 and isa sa mga kanilang mga sinuportahan ay ito po. Suportado ng G7 sa posisyon ng Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea. Ikinalugod ng ilang mga mambabatas. O, ito po, almost 2 minutes and 50 seconds video. Panoorin po natin. Umani ang Pilipinas ng suporta mula sa G7 leaders kaugnay sa issue hinggil sa West Philippine Sea. Tinawag naman ng isang kongresista na paraya o outcast ang China dahil wala na umanong pumapabor sa pagiging agresibo nito sa ating teritoryo. Si Melales Moras sa sentro ng balita. Nagpasalamat ang liderato ng Kamara sa patuloy na suporta ng G7 sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang G7 o Group of 7 Leaders ay binubuo ng mga pinuno ng Amerika, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom at kamakailan lang naghayag sila ng pagtutol sa mga ilegal na aktibidad ng China sa WPS kasabay ng pagbibigay suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa issue. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay ito para sa bansa. Panawagan ni Romualdez sa China, sana'y tigilan na nila ang mga agresibong aksyon sa naturang teritoryo dahil sa huli, maaaring sila lang din ang malagay sa alanganin. Para naman kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, patunay lamang ang lumalawak na suporta ng iba't ibang bansa na nananalo na ang Pilipinas sa labang ito. Mariin pa niyang tinawag bilang paraya o outcast ang China dahil wala na umanong pumapabor sa mga ginagawa nito. Si House Deputy Majority Leader Janet Garin sang-ayon din sa pahayag ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Malaking bagay ang support ng G7 kasi sa liit ng bansa natin, talagang kailangan natin yung ating mga big brothers to support and help us protect our territories. Unfortunately, syempre wala naman talaga tayong laban kapag maging giyera or whatever. And I believe that our government is also not inclined towards that position. Pero hiling ng mambabatas, sa huli sana'y kapayapaan pa rin ang maghari. Umaasa si Garin na sa kabila ng mga issues sa West Philippine Sea, naway hindi naman masira ang trade relations ng Pilipinas at China. Hindi rin magandang magkaroon ng trade war. Kasi kapag magkaroon ng trade war, mas matatalo ang Pilipinas kaysa sa China because we also have exports to China at meron din tayong mga bagay-bagay, marami tayong raw materials na So, let's push through with trade, but let's not stop claiming what is really ours. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O, yan po, mga kababayan, no? Malaking moral boosting po yan na at least kinikilala naman ng G7 ang posisyon po ng Pilipinas sa West Philippine Sea. No, nakakatuwa po yung sabi ni Rufus Rodriguez paraya. Yung outcast, mag-isa lang. No, nakakatuwa yun, no. Nakakatuwa tong ating mga representatives kaysa sa mga senador natin, no. So yun po, the G7, one of the 7 countries na ang economy nila magaganda, kaya nga nag-meeting sila. But at least, kita nyo, hindi lang yung mga karatig bansa natin tulad ng Japan, sama nyo South Korea, Australia, New Zealand, kundi yung mga European Union kasi
pumapanig sa atin basta sa international law di po ba? Isa lang naman yan. Free and open Indo-Pacific at kilalanin ng China dapat na they cannot yung sakupin mo yung economic zone ng bawat bansa. Yung iusog lang. Eto lang naman na sa akin mga kababayan Kung liitan nyo yung liitan nyo yung inyong ginuhit na drawing dyan, ipagkalob nyo sa amin yung aming 200 nautical mile exclusive economic zone. Kung ano man yung nandun sa aming 200 exclusive economic zone, sa amin yon, kami muna. Wala tayong problema. Di ba? Kung gusto nyo ng joint exploration, if there is based on the legality of our constitution, why not? Di ba? Hindi yung gumuhit na lang kayo tapos nagbigay kayo ng unilateral declaration of this and that. Hindi pwede yon. Huwag kayong bully. Kaya masakit sa damdamin mga kababayan, kinikilala mong kaibigan. Ang tagal-tagal na ng mga Tsekwa sa ating bansa bago pa tayo ipanganak. Siguro nandan na sila 1700. Si Limahong nga, 'di ba? Si Limahong, 'di ba inkik 'yan? Ganda-ganda ng ating relasyon. Bakit naging gaganid kayo? Bakit nakikialam ba kami sa affairs ng mga mangingisda nyo sa inyong exclusive economic zone? Diba? Ganid kayo Walang ganun. Greedy kayo Kayo ang sumira sa sarili nyong bansa tapos gusto nyo sirain yung amin? Hindi pwede. Diba? Tama, mali. Ngayon, itong huling video natin, galing din po ito sa PTB. Ito po yung latest incident na talagang inakyat po yung ating Rory mission, sinaktan yung ating mga navies at hinila, binutas o whatever, kinamkam. Kasi nga, sabi nila meron daw yung construction materials. Ibiro nyo, inakyat yung sarili nating bangka. Grabe yun. Kaya nga po, sabi ni DND Secretary, resist. Inutusan niya na ang AFP. Resist them. Ibig sabihin, palagan ninyo. Siguro, umano, buntalan, o kaya magdala ka ng baton, umaakyat pa lang, paluin mo na. Diba? Nagkasakitan na rin lang naman Diba? Resist them. Huwag nyo silang paakyatin, huwag nyo silang anuhin. Tulak nyo sila sa tubig. Ganun lang yan. Marunong namang lumangoy yung mga Tsekwa na yan Nag-Navy ka ba? Nag-Coast Guard ka? Di ka ba lumangoy? Wala. Huwag kang muna sa tubig. Kakainin ka ni Elora. Di ba? Eto po, sa PTB, shout out po PTB. Maraming salamat. Okay? This is almost 4 minutes. Sumampa umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa ilang barko ng Pilipinas sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal. May mga sundalo para umano ang lubhang nasaktan sa insidente. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may isang sundalo ng Philippine Navy ang lubang nasaktan sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal dahil sa panibagong harassment ng China Coast Guard. Kagad naman daw itong in-evacuate upang bigyan ng agarang medical treatment. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng AFP ang China Coast Guard na itigil ang kanilang agresibong hakbang upang hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na 3 barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nagsagawa ng delikadong maniobra at mayroon pa umanong insidente ng pagbangga at towing. Sa kabilaan nila ng illegal at agresibong aksyon ng China, ipinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang pagiging profesional upang hindi lumala ang tensyon. Muli ring kinondena ng NTF-WPS ang panibagong harassment ng China na naglalagay sa alanganin sa mga buhay ng mga Pilipino roon at paglabag sa international law. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na dapat maging malinaw sa international community na ang China ang totoong hadlang sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala, sa isang state-owned Chinese newspaper, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na sinampahan at inspeksyon umano nila ang ilang barko ng Pilipinas nang pumasok ito sa bisinidad ng Ayungin Shoal na tinatawag namang Renai Reef ng China. Sa isa namang pahayag ng Department of State ng Amerika, gumamit din ng water cannon ang mga barko ng China.
May mga ulat pa na may isang mano ang naputulan ng daliri at nagkaagawan ng armas, pero hindi pa ito kinumpirma ng AFP. Para sa isang security analyst, nais ipakita ng China ang kanilang ngipin sa ipinatupad nilang anti-trespassing law sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Lumabas din na may mga Navy sailors tayo na naputulan ng daliri at of course we see very intense encounter with China. Nakita natin na very aggressive sila in such a way na talagang pinapakita nila yung ngipin nila pagdating dito sa kanilang bagong batas. Kung umabot naman sa punto na pati ang BRP Sierra Madre ay sa pilitan na ring sakyan at pasukin ng China, maaari niya itong mag-trigger sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Remember, yung BRP Sierra Madre, that represents our territory. Kaya nga binabantayan ng ating Marines and Navy yan, no? Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ito ay gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at at the same time, kunin ang teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng barko. Sa gitna naman ito, nainiwala si Cabalsa na marami pa ring paraan para hindi humantong sa giyera ang sitwasyon at maayos ang tensyon sa diplomatikong paraan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan, no. They went on board, nagkagirian, at eto nga po, kinonfirm po ng AFP through GMA News Online na sabi po, AFP confirms Navy man severely hurt in China's high-speed ramming. O, ayun po, mukhang totoo nga po na may naputulan ng daliri. Naku po, pasensya na po, no, dun sa ating kababayan na sailor, no. Ay, nako, ano po ang gagawin na next move natin? AFP Chief Browner, ano po ang magiging estratehiya, no? Bakit lagi na lang na-isolate? Bakit lagi pong na-isolate ang ating RORE mission? Yung barko, no? Pwede ba magbantayan naman ng Coast Guard, maski na 3, escort? Huwag kayong magbibir. Pag hinarang, di ganun, stand up. Tuloy. O, di kaya, lagyan nyo ng parang, alam nyo yung, paano nyo yung moving Mad Max? Yung mga sasakyan nila may mga pang ganun-ganun sa harapan. O, di ba? Yung gago tong mga Tseko eh. Sige, at least alam na nila ang nangyari. O, di meron tayong next move. Ganun lang po yan. Adjustment is the key. O. Di ba? Nakakaano lang eh. Nakakaasar lang eh. Ano tayong magagawa? Talagang gusto nilang ipatupad yung kanilang unilateral na not trespassing rule, sila nga ang trespasser eh. Di ba? Yan ang usapan dyan. Lumabas kayo ng aming 200 nautical exclusive economic zone. At yung ayungin, paano naging inyo yan? Ang lapit sa Palawan, 100 nautical miles ba? Sa kanila, sa nearest Hanan Island nila, 1,000 kilometer away. Oh, gago pala kayo eh. Okay. Now, yung mga ano dyan, ano ba dito? Dito po sa ano yung pahayag ng iba't ibang mga bansa tungkol po dyan. Kahapon sabi natin US, no? Ito naman sabi dito sa GMA News ulit, several countries, EU, European Union expressed grave concerns over China's recent action in West Philippine Sea. So the embassies of South Korea, Germany, New Zealand, no, expressed their concerns over the recent action of China in the West Philippine Sea that resulted in injuries to a Filipino soldier and damage to Philippine vessel. So ayan po, nandito po sila yung mga statement nila, no? Ang dami nito. Oh, sino pa nandito? United States, 4 sila. Father Canadian Ambassador to the Philippines, ayan, nagbigay din sila. Si British Ambassador to the Philippines, ang dami, di ba? United EU,
Ayan, ito po, yung EU, meron din dito. The EU opposes coercion and intimidation in the South China Sea. Australian government. So, ang dami po nagko-condemn. So, ano rin yan, tumitimbang din ng China. Yan lang ang kaya nilang gawin. Pero, gawin nyo ulit. Try nyo ulit. Try nyo ulit. No? Try nyo ulit mag-onboard. Tingnan natin. Baka kayo naman ang may maputulan. Bawi-bawi lang, di ba? Ganun lang. O now, sa atin naman, yung ating mga mambabatas, mga senador, o ayan po sa Manila Bulletin, Senators deplore China's unacceptable act of aggression in latest Ayungin Shoal incident. Nagbigay po ng pahayag si Senator Jinggoy Estrada, yung bagong pro tempore sa Senado, no? He was deeply outraged and extremely troubled. O, si JB naman, sinabi niya, ano ko na lang ibuod ko na lang, the Philippines will not be intimidated. Ayun po ang sabi ni JB Ejercito. O, si Senator Grace po naman, sabi niya, China's bullying and dangerous acts must stop. Ay, hindi po mag-i-stop yan. Miss Senator, hindi po. Hindi po mag-i-stop yan kasi they're also, ano rin sila, naninindigan din. Kaso, mga salaula, mga alien. Now, mga kababayan, ayan po na nangyayari sa West Philippine Sea. No, huwag kayong madismaya. No? Huwag kayong madismaya sa nangyayaring ganyan. Parang daily occurrence po yan eh. No? Yung iba diyan na mga vlogger influencer na tulad ko, parang nag-give up na kay Pangulong Bongbong Marcos. May nababalitaan pa nga daw ako na baka ang Waterloo, pag sinabing nating Waterloo, yung ikababagsak ng Pangulo, at baka maisipan niya na lang daw na bumaba sa pwesto, mapapaaga siya, yung yan pong sa West Philippine Sea, lalo na yung 10-dash line ng China. Hindi kakayanin daw ng Pangulo, bigyan ng tamang solusyon yan. Kaya yan ang Waterloo niya. Diyan na lang daw siya, yan ang magiging dahilan para mag-resign na lang daw siya ng maaga. Ayun po mga PBBM vloggers, influencer yan. So ano yon? Parang ganun lang sa naratiba ng mga Kibuloy and Duterte. Di ba? Marcos resign, BBM resign. Di ba? Ipapasok tayo sa gera. Pero ito, ni-reward lang nila. Dinagdagan lang nila. Kasi yung 10-dash line daw, ang magpapabagsak at mapapaisip ang Pangulo na hindi niya kaya na nabigyan ng solusyon yan. Mapapaaga siya, magre-resign. Ganon. Sa tingin nyo, ganon kababaw ang Pangulo? Magtatatlong taon na siya. Di sana nung una pa lang. No? Nung mga may intelligence silang ganyan. Di nagbitaw na siya, mahirap palang trabaho. Di nagbitaw ka na. Mano pa ba't niya sinabing, I intend not to yield. Filipinos do not yield. So parang salita lang yon ng Pangulo. Pero ang totoo, gusto niya nang mag-yield. Magre-resign na siya. O, di ba? Mga PBM vloggers, influencers yan. Minamaliit po ang kakayahan ng Pangulo. Minamaliit ang kakayahan ng AFP. Yun. Naduwag daw ang AFP. Oy, AFP, naduwag daw kayo. Tapos, panay ang chip-chip sa mga PBBM supporters. Admin yan, Kita nyo? Talagang, yung iba po ng mga admin, vlogger and supporters, pang views lang. Tingnan nyo, Usap kami ni Laura. Yung iba dyan, may mag-offer lang ng monthly. Bigyan sila ng 40K a month. Babaliktad ang mga yan. Nasabi ko sa inyo. Kasi, yung content nila is for the views, is not really to help this administration of Marcos. Hindi po They are only there to kiss as you ng mga PBBM supporters or admin supporters, mga loyalists. They are just kiss-assing you. Sa labas, ngiti-ngiti. Ganon. Oo, ganon. Sabi ng Pangulo, ganito. Punta ako ng press conference. I asked him. Pero, in the back of their minds,
FPU. Di ba ganon? Kala nyo huling-huli naman kayo. Bakit hindi nyo i-vlog yan? I-content nyo yung West Philippine Sea para magkaalaman. Di ba? Na talagang paano nyo dedepensahan ang galaw ng Pangulo, ng ating DND, ng ating kasalundaluhan at National Security Council. Di ba? Bakit din nyo tinanong yan kay Tariela? Di ba? Tingnan natin kung talagang saan kayo. Hindi. Huwag na tayong maggamitan. Sa bagay, kung yan lang ang source of income ninyo, talagang kikis-as kayo. You will have your mask, yung maskara ninyo. Kaya sabi ko kay Elora sa akin, wala. Panghahawakan ko pa rin ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Filipinos do not yield. Hindi tayo magwi-waiver sa ating prinsipyo. Pag nag-waiver ka na sa prinsipyo mo, ano ka? Para kang si Harry Roque. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Hindi, dahil lang sa views, yun ang kita nila, maraming kita pagdating kay PPBM. No? Ayun. Kung ano-anong pinagsasabi nyo, no? Yan ang hirap sa inyo Nakatago kayo sa maskara Sana ma-unmask kayo. Kakahiya naman kayo. Wala, hindi sincere ang pagsuporta nyo sa Marcos administration. Hilaw. No? Ano kayo May mag-offer lang talaga, yung highest bidder win. Baliktad na sila. Ganun po iyan. Nahuli. Ay, kakahiya. Mga kababayan. Mga wala pala kayong prinsipyo. Binababoy nyo si PBBM Kala nyo Ay. O kayo po mga kababayan, no? Mag-ingat po kayo sa mga pro-admin vloggers, influencers na sinusundan ninyo. Yung iba dyan, nakamaskara lang. Pero pag yan, pinakitaan na ng kwarta, balentong na ang mga yan. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.